Sabihin mo sa akin, bakit nga ba galit ang mga Pilipino sa mga sino? Matagal na akong may isang katanungan sa aking isipan. Bakit tila napakalitas ng Pilipinas sa kabila ng lahat? Bakit sa loob ng MRT ay may isang uri ng kaayusan sa gitna ng siksikan? Bakit walang sumisingi sa pila? Bakit naibabalik pa ang nawawalang pitaka? Para masagot ang mga tanong na ito, naglakbay ako patungong Pilipinas. Sa totoo lang may kaunti akong takot. Sa internet, palagi kong nababasa na ang mga Pilipino ay hindi pala kaibigan sa madayuhan, nagalit ang mga Pilipino sa matsino. Paano kung totoong kinamumuhian nila ako? Paano kung maging malamig ang pakikitungo nila sa akin? Dala ang maalalahaning ito, tumuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. Ngunit, ang pinakaunang karanasan ko sa Pilipinas ang tuluyang nagpabago sa lahat ng aking pananaw. Ilang araw pa lamang ako sa bansa nang mawala ang aking pitaka. Laman niyon ang lahat. Pera, credit cards, at identification card ko. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Hindi na iyon may babalik sabi ko sa sarili ko. Ngunit kinagabihan, tumunog ang telepono sa aking hotel. Ang iyong pitaka ay isinurandar sa istasyon Nege Police. No mas sandaling iyon, hindi ko palubos na naunawaan ang tunay na kahulugan ng pangyayaring iyon. Sa papatuloy ng aking paglalakbay, may isa pa ako masasaksihan isang sandali kung saan ang isang tao ay itatawil ng kanyang paligid nang walang sinumang nagagalit, nang walang sinumang sumisita, sa pamamagitan lamang ng bigat ng katahimikan sa hangin. Doon ko unang napatanto ang tunay na dahilan kung bakit ligtas ang Pilipinas, ang bagay na tunay na pinapahalagahan ng mga Pilipino, at kung ano ang bumubuo sa bansang ito. Ito ang aking kwento, isang napagkatahimik ngunit nakakagulat na karanasang personal kong nasaksihan sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang Pilipino, marahil ang mga bagay na ito ay pangkaraniwan na lamang sa iyo at hindi mo na napapansin. Ngunit para sa akin, maraming pagkakataon sa bansang ito na napasabi na lamang ako sa aking sarili, kahanga-hanga ang bansang ito. Ngayon, nais kong ibahagi ang kwentong iyon. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito, makakatulong ito upang automatikong lumabas sa iyo ang nga video na akma sa iyong interest. Ang pagpindot sa like button ay magpapalabas din ng hype button sa ilalim nito. Pindutin niyo rin sana ito bilang suporta. Matagal nang may bumabagaba sa aking isipan. Bakit galit ang nga Pilipino sa mga sino? Maaring marahas pakinggan ang nga salitang ito, ngunit ang nararamdaman ko ay hindi simpleng galit o put. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas malabo at isang uri ng pagkailang na mahirap ipaliwanag. Nagsimula ang lahat nung estudyante pa ako at madalas mag-browse sa internet. Mahilig ako sa OPM at mga teleserye, kaya madalas akong bumisita sa mga Filipino websites at forums. Sa simula, hindi ko pa masyadong naintindihan ang lengwa, pero sa araw-araw na pagbabasa, unti-unti kong naintindihan ang makahulugan, ang mabiruan, ang sarkasmo, ang manausong salita, at ang pangkalahatang pakiramdam ng usapan ng nga Pilipino. Ngunit napansin ko, sa tuwing isang partikular na paksa ang lumalabas, nakiba ang ihip ng hangin, sina. Sa pabangit pa lang ng salitang iyon, paulit-ulit kong nararamdaman ang paglamig ng dati masayang palitang ng usapan. Walang sumisigaw sa galit, walang direktang panlalay. Ngunit malinaw na may isang guhit na tila humahati sa lahat. Iba ito sa himig ng biruan, iba sa masalitang ginagamit nila para sa kanilang mga kabayan. Hindi ito emosyon, kundi isang desisyon, isang pagdistansya. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang pakiramdam na iyon. Isyu ba ito sa kasaysayan? Isang alitang politikal? Epektong edukasyon? Kung manonood ako ng balita, maraming dahilan ang maaring ituro. Ngunit ang nararamdaman ko sa kabilang panig ng screen ay hindi tungkol sa mga malalaking isyu. Ito ay isang bagay na mas pang-araw-araw, mas malapit sa buhay. Hindi sila mukhang galit, pero hindi rin sila mukhang tumatanggap. Ang malabong distansyang iyon ang laging gumugulo sa isip ko. Wala akong personal na karanasan na sinabihan ng masama. Hindi ako nakaranas ng diskriminasyon. Hindi rin ako nakipaaway sa isang Pilipino. Gayunpaman, ang tanong na ito ay hindi mawala sa aking isipan. Bakit galit ang mga Pilipino sa matsino? Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, marahil ay mali na pala ang tanong ko noon pa man, ang dapat kong paisipan ay iba. Bakit napagkahipit ng mga Pilipino pagdating sa isang partikular na bagay? Bakit kaya nilang matawil ng hindi nagagalit? Bakit kaya nilang tumanggi ng hindi sumisita? Bakit ang pananahimik ay nagiging isang malinaw na pagpapahayag ng damdamin? Matagal kong hinanap ang sagot sa internet. Ngunit kahit gaano karaming artikulo o komento ang basahin ko, puro emosyonal na salita lang ang nakikita ko, walang sinumang mahinahon na napapaliwanag.
Kaya isang araw, naisip ko, kailangan kong lumabas sa likod ng screen. Kailangan kong makita gamit ang sarili kong nga mata, hindi bisa nga sabi-sabi at imahe. Kailangan kong maranasan ang parehong hangin at patunayan ito sa aking sarili. Nang nga sandaling iyon, nabuo ang isang desisyon sa loob ko. Pupunta ako sa Pilipinas. Hindi para mamasyal, kundi para hanapin ang sagot. Kahit 10 araw lang, kahit hindi ko ito lubusang maintindihan. Nais kong tumayo sa parehong lugar, hindi lang tumingin mula sa kabilang panig ng mundo. Hindi ko pa alam noon na ang paglalakbay na iyon ang babago sa buong pananaw ko sa buhay. Nang magdesisyon akong pumunta sa Pilipinas, magkaraniwang dahilan lang ang sinabi ko sa mga tao sa paligid ko. Interesado ako sa kultura ng Pilipinas. Gusto kong pahambingin ang mga lipunan sa Timog Silangang Asya. Gusto kong makita ang Pilipinas para sa aking pag-aaral sa hinaharap. Lahat ng iyon ay totoo. Ngunit ang tunay na dahilan ay hindi ko sinabi kaninuman. Ang gusto kong malaman ay hindi ang kultura ng Pilipinas mismo, hindi ang kasaysayan, tradisyon, o pagkain. Ang gusto kong maunawaan ay kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang kanilang emosyon. Bakit sila nakakapagtakwil ng hindi nagagalit? Bakit sila nakakatanggi ng hindi sumisita? Bakit naintindihan ang kanilang intensyon kahit hindi sila nagsasalita? Iyon ang matagal ko nang hindi maintindihan. Sa universidad, pinili ko ang pag-aral tungkol sa Pilipinas at nag-aral ako sa isang universidad sa ibang bansa tungkol sa lipunang Pilipino. Sa mga klase, marami akong natutunan, kasaysayan, relihiyon, istrukturang panlipunan, kagandahang asal, at ang konsepto ng pakikisama. Lahat ng aralin ay lohikal at madaling intindihin at naintindihan ko bilang kaalaman kung paano nabuo ang bansang Pilipinas, ngunit ang kakaibang pakiramdam na iyon hindi iyon nakasulat sa anumang aklat aralin. Bakit hindi nagagalit ang mga Pilipino? Bakit sila nananahimik? Bakit ang katahimikan ay nangangahulugang patanggi? Sa gilid ng aking matala, patuloy kong isinusulat ang mga salitang hindi lalabas sa pagsusulit, pakiramdam, distansya, katahimikan, hangganan. Isang araw pagkatapos ng klase sinabi sa akin ng aking professor, "You view the Philippines very dispassionately. It's as if you're observing from the outside, not with emotion." Natigilan ako. Observing from the outside. Tama siya. Matagal ko nang tinitingnan ang Pilipinas mula sa labas. Ngunit ang totoo, ayaw kong manatili sa labas. Gusto kong pumasok sa loob. Hindi sapat na maunawaan ito bilang kaalaman lamang. Gusto kong makita ang mga totoong Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay, hindi ang mga Pilipino sa mga research papers. Gusto kong mapasama sa isang espasyo, langhapin ang parehong hangin, at maging bahagi ng lipunang iyon. Kapag maisa ako sa gabi, binubuksan ko ulit ang mga Filipino websites. Hindi na ako gaanong apektado ang emosyon tulad noong high school. Ngunit, naroon pa rin ang tila di nakikitang guhit na iyon. Subalit ngayon, dahil mas naiintindihan ko na ang Filipino, may isang bagay akong napansin, ang pagtangging iyon ay hindi nakmumula sa emosyon, kundi sa isang uri ng pamantayan. Hindi sila galit. Hindi sila namumuhi. Tila may isang bagay lang silang hindi kinukonsinti. Kung gayon, ano ang pamantayan ng mga Pilipino? Ano ang kanilang tinatanggap at hindi tinatanggap? Para malaman iyon, hindi sapat na manatili lang akong nakaupo sa harap ng aking mesa, kaya nagpasya ako, kahit sa maikling panahon lang, kahit bilang turista, kahit hindi ko ito lubusang maintindihan. Kahit isang beses lang, gusto kong maranasang mamuhay sa parehong kapaligiran, 10 araw. Mamumuhay ako sa Pilipinas ng 10 araw, siguradong mag-iba man lang ang anyo ng aking katanungan. Iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan. Ang naging paninindigan ko, hindi ko pa alam noon na ang paglalakbay na iyon ay hindi mabibigay ng sagot, kundi babaguhin mismo ang aking tanong. Nabook ako ng flight papuntang Pilipinas at tahimik na isinara ang aking notebook. Sa wakas, mapapatunayan ko na naisip ko. Bakit galit ang mga Pilipino sa sino? At hindi ko pa naiintindihan noon na ang sagot ay malalim na konektado sa mismong kaluluwa ng bansang Pilipinas. Nang lumapa ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, doon ko naramdaman na sa Pilipinas na ako. Ngunit, nakapagtataka, hindi paganga ang una kong naramdaman, mas nauna ang pakiramdam na mayroong kakaiba sa aking inaasahan. Puno ng tao ang loob ng airport. Katulad ng ibang nga paliparan sa mundo, maraming tao, may matuno ng hinihilang maleta, at mga anunsyo sa speaker. Ang ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi kanong mainkay. Maraming tao pero hindi mahulo. Halos walang sumisigaw o malakas na nakikipag-usap sa telepono. Pati sa immigration counter, ganon din.
Ang opisyal ay nagtanong lamang ng nga kinakailangang bagay sa maikling paraan. Nang sumagot ako walang dada na salita, tahimik niyang ipinroseso ang aking nga dokumento. Hindi siya masayahin, pero hindi rin siya masungit. Ang tingin niya ay direkta, ang salita ay matipid, at ang kilos ay walang nasasayang. Pagkatapos ng proseso, bahagya siyang tumango at agad na tinawag ang susunod na tao. Ang buong proseso ay napakatahimik at napaka-episyente. Paglabas ng airport, sumakay ako ng tren, ang MRT, mula sa Taft patungong Quezon City. Nang bumukas ang pinto at pumasok ako sa loop, naramdaman ko ang isang malinaw na pagkakaiba. Walang tumatawag sa telepono. Walang malakas na nag-uusap. May mga nag-uusap, ngunit mahina ang kanilang boses, maikli ang usapan, at mabilis matapos. Sa New Zealand, ang loop ng tren ay puno ng kwentuhan. Kahit hindi makakakilala ay nag-usap. Normal lang din ang tumawag sa telepono. Hindi rin bihira ang makarinig ng tawanan. Iyon ang normal para sa akin. Ngunit sa tren na ito, lahat ay nakatingin sa isang direksyon, nakaupo ng may pare-parehong antas na katahimikan. Tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone. May man nakapikit at natutulog. May man nagbabasa ng libro. Kahit puno ng tao, may isang kakaibang payapang hangin sa loob. Pinakmasdan ko ang paligid. May mga paalala na manatiling tahimik, ngunit hindi naman ito nakasulat sa paraang mahigpit. Pero walang sinuman ang lumalaba sa alituntuning iyon, walang guwardiyang nakbabantay, walang sumisita, ngunit lahat ay pinipili ang parehong kilos. Habang umaandar ang tren, lalo kong naramdaman ito, ang manakatayo at nakaupo, napakaliit ng kanilang nga galaw. Kahit nakatingin sa smartphone, walang tunog, halos walang maririnig na tumatagas na tunog mula sa mga earphone. Hindi ko namalayan. Pinapaliit ko na rin ang sarili kong magalaw. Kahit sa pag-ayos ng aking bag sa aking kandungan, nag-iingat akong hindi makalihang ang ingay. Walang sumita sa akin, ngunit may bahagi sa akin na sumusuno sa agos ng paligid. Pagdating sa Quezon Avenue Station, nabigla naman ako sa dami ng tao. Isang di kapanipaniwalang bilangang nga tao ang naglalakat sa isang lugar sa parehong oras. Ang agos ng mga tao papunta sa mga sakayan ay walang katapusan, parang isang malaking ilog. Ngunit, walang humihinto, walang lumalakat sa salungat na direksyon, walang nakakabanggaan, walang nagtataas ng boses. Paanong ang ganito karaming tao ay sabay-sabay na kumikilos ng walang kaguluhan? Sa halip, ang lahat ay tila gumagana bilang isang malaking agos. Habang nakatayo sa gitna ng agos na iyon, may isang damdamin akong unang naramdaman, kapanatagan. Hindi nakakasakal. Walang pakiramdam na binabantayan ka, walang pakiramdam na inutusan ka, ngunit parabang ipinapahiwati sa hangin kung ano ang dapat mong gawin. Huwag magsalita ng malakas. Huwag biglang huminto, huwag sumalungat sa agos. Walang napapaliwanag, ngunit alam mo kung paano dapat kumilos. Nang makarating ako sa hotel, pumasok sa kwarto, at umupo sa kama, natulala ako sandali, hindi ito eksena sa pelikula, hindi ito isang mundong may direktor, ito ay totoo, ngunit malinaw na may pagkakaiba ito sa lipunang aking kinalakihan. Dito isang dinakikitang pamantayan ang nagpapatakbo sa buong lipunan. At ang pamantayang iyon ay hindi ipinapaliwanag sa salita. Kinagabihan, lumabas ako sa siyudad, BGC, poblasyon, Eastwood, maraming tao, maraming establisimento, may tugtugan, ngunit, hindi pa rin maingay. Tila ang buong lugar ay sumusunod sa isang tiyak na antas ng volume. Habang naglalakad, biglang umulan. Wala akong dalang payong. Habang nakatayo at nag-isip kung anong gagawin, isang babaeng hindi ko kilala ang tahimik na ikiniling ang kanyang payong para masilungan din ako. Walang salita. Walang papakilala. Hindi malaki ang ngiti. Ngunit walang pakaalinlangan sa kanyang kilos. Naglakad kami ng makasama sa maikling distansya papunta sa isang waiting shed. Pagdating doon, bahagya siyang tumango at nawalan na sa gitna ng nga tao. Hindi kami napalitan ng contact number. Hindi ko nalaman ang pangalan niya. May isang taong nangangailangan ng tulong, kaya tumulong siya. Ganon lang kasimple. Pagkatapos ang pangyayaring iyon, patuloy akong nag-isip. Malamig ba ang pakikitungo ng nga tao sa bansang ito? O mababait sila? Mabait, pero may distansya. Magalang, pero hindi lumalampas sa linya. Hindi ko pa may paliwanag sa salita ang dahilan. Ngunit, may isang bagay na naging malinaw sa akin, ang sagot na hinahanap ko ay wala sa internet. Ang damdamin ng bansang ito ay hindi maunawaan mula sa kabilang panig ng screen, kailangan mong mapasama sa parehong hangin para maintindihan ito. Sa kasandaling iyon, nagsimula akong maniwala rito.
Mula nang dumating ako sa Pilipinas, marami akong nakilalang mababait na tao, ngunit ang kanilang kabaitan ay medyo iba sa kabaitang alam ko. Isang araw, naligaw ako. Kahit anong tingin ko sa mapa, hindi ko maintindihan. Habang nakatayo ako malapit sa isang istasyon, isang lalaki ang lumapit at nagtanong, "Kuya, saan po ang punta ninyo?" Nang sabihin ko ang aking patutunguhan, napakagalang niyang itinuro ang daan. Binuksan niya ang mapa sa kanyang smartphone, at malinaw na ipinaliwanag ang nga kanto at mga gusaling magiging palatandaan ko. Sa huli, sinabi niya, "Ingat po," at bahagyang tumango. Paulit-ulit akong nakpasalamat. Ngumiti lang siya ng bahagi at agad na umalis. Walang small talk. Hindi niya tinanong kung saan ako galing. Hindi niya tinanong ang pangalan ko. Tinuruan niya lang akong daan. Nakatayo ako ron sandali at nag-isip. Napakabait niya. Pero dun natapos ang ugnayan. Kung sa New Zealand ito nangyari, ganito siguro ang mangyayari. Where are you from? Is this your first time? Enjoy your trip. Magpapatuloy ang usapan ng natural. At kung minsan, baka mauwi pa sa, "Are you free later? Let's grab some coffee." Ang kabaitan ay madalas na nagiging simula ng isang relasyon. Ngunit sa Pilipinas iba, ang kabaitan ay kabaitan lamang, at natatapos ito doon mismo. Tutulungan ka, pero hindi sila manghihimaso. Hindi sila masyadong lalapit. Ang ganitong pagpapanatilingan distansya ay napakakakaiba para sa akin. Isang araw, sa isang coffee shop, pareho ang naramdaman ko. Puno ang lugar, ngunit napakatahimik, natural na nabubuo ang pila, at walang sumisingit. Umorder ako ng kape sa counter. Tumingin sa akin sandali ang barista, at sa tingin ko'y napansin niyang dayuhan ako. Hindi perpekto ang Tagalog ko, malamang ay mali rin ang aking accent. Gayunpaman, hindi nabago ang kanyang ekspresyon at napakagalang ang kanyang pakikitungo. Dahan-dahan siyang nagsalita, at naging mabilis ang transaksyon. "Salamat po," sabi niya kasabay ng isang bahagyang tango. Perpekto ang serbisyo. Wala akong anumang reklamo. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, nakaramdam ako ang kaunting lungkot. Tila walang puwang para sa personal na emosyon. Kung sa isang coffee shop sa New Zealand ito, siguradong sasabihin sa akin, "Where are you from? Nice weather today, huh? Your Tagalog is good." Natural na magsisimula ang ganung maikling usapan. Ngunit sa tindahang ito wala niyon. Kahit sa pagitan ng mga suking customer at ng staff, napakaikling ang usapan. May mangiti, pero hindi lumalalim ang ugnayan. Tila makasabay na umiral ang pagiging palakaibigan at ang distansya. Ganon din sa istasyon. Kapag natanong akong direksyon, hihinto ang tinanong ko at napakagalang na magtuturo. Ituturo ang mapa, kumpirmahin ang direksyon, at ipapaliwanag hanggang sa maintindihan ko. Ngunit pagkatapos makpaliwanag, akat silang alas. Hindi sila nakikipaugnayan ng higit sa kinakailangan. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking notebook at isinula ang nga nakita ko sa araw na iyon. Kabaitan, pagalang, kaayusan, distansa, hindi nang himaso, hindi bumubungang relasyon. At may napaktanto ako. Sa New Zealand, ang kabaitan ay madalas nasimula ng isang relasyon. Sa Pilipinas, ang kabaitan ay natatapos doon mismo. Ano ang pagkakaibang ito? Pakiramdam ko hindi sapat na sabihing pagkakaiba lang ito ng kultura. Kinagabihan, binasa ko ulit ang aking aklat sa Filipino. Maraming nakalistang nga paraan ng pagsasalita na hindi nakakasakit sa damdamin ng iba at mga didirektang pahayag. Huwag magsalita ng direkta. Huwag tumanggi ng prangka. Huwag mong ipahiya ang kausap mo. Ngunit hindi ipinaliwanag sa aklat kung bakit ganon. Bakit sila ganon kakonsiderasyon sa iba? Bakit nila pinapahalagahan ang distansya? Naisip ko, marahil sa Pilipinas, ang pagpapanatilingang distansya ay isang uri ng paggalang. Ang hindi masyadong paglapit, ang hindi masyadong panghihimasok sa teritoryo ang iba marahil iyon ang kahulugan ang pagrespeto sa kapwa. Nang maisip ko iyon, tila medyo luminaw ang pagkailang na nararamdaman ko. Ang dahilan kung bakit tila malami ang pakikitungo kahit mabait sila, ang dahilan kung bakit may pada kahit magalang sila marahil hindi ito pagtanggi kundi pagpipigil. Isang lipunan kung saan sinasadyang panatilihin ang distansya sa pagitan ng mga tao. Nun, iyon pa lang ang naisip ko. Ngunit ang kaisipang ito ay lubhang mayayanig ng susunod na pangyayari. Isang napakalit na pangyayari lamang ito sa isang mataong kalye. Ngunit ang pangyayaring iyon ang unang magbibigay ang malinaw na anyo sa katanungang matagal ko ng daladala. Nang medyo nasanay na ako sa paglalakbay, pumasok ako sa isang coffee shop. Hindi ito para sa mga turista, kundi isang lugar na madalas puntahan ng managtatrabaho sa malapit at mga lokal. Puno ang loop ng shop, ngunit gaya ng dati, hindi maingay.
Maraming tao ngunit mahihina ang boses at bawat isa ay nasa kani-kanilang mundo. Umorder ako ngang kape sa counter. Nang makita ako ngang barista, sigurado akong alam niyang dayuhan ako. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at magalang siyang nagsilbi sa akin. Hindi perpekto ang Tagalog ko, malamang ay kakaiba rin ang aking accent. Ngunit hindi niya pinuto ang aking sinasabi at pinakinggan niya ako ng maayos hanggang sa huli. Dahan-dahan at malinaw siyang sumagot sa Tagalog. Naging maayos din ang pagbabayad. Walang nasayang na kilos. Salamat po. Sabi niya kasabay ng isang bahagyang tango. Gaya ng inaasahan, perpekto. Bilang customer, ito na ang pinaka-eksakto at magalang na serbisyong matatanggap mo. Ngunit habang nakaupo at umiinom ng kape, patuloy akong nag-isip. Bakit napaka-eksakto ngang serbisyo sa bansang ito? Bakit napakagalang? At isa pa, bakit pare-pareho? Saan ka man magpunta, hindi nababago ang kanilang pakikitungo. Maging sa mamahaling restaurant, sa maliit na karinderya, sa istasyon, o sa hotel, hindi gaanong nag-iba ang kalidad ng serbisyo. Ito ay isang napakakaibang bagay. Sa ibang bansa, nababago ang pakikitungo ng staff depende sa kanilang mood, naiba ang kalidad ng serbisyo depende sa tao. Ngunit sa Pilipinas, halos wala niyon. Nun ko napagtanto. Marahil, ang nga taong ito ay hindi kumikilos based sa personal na damdamin. Hindi dahil gusto kanila kaya sila magalang o ayaw kanila kaya sila masungit. Tila kumikilos sila based sa isang pamantayan kung ano ang dapat gawin. Sa madaling salita, hindi nila binabago ang kanilang pakikitungo based sa kung ang kaharap nila ay dayuhan o Pilipino, gusto nila o ayaw. Magalang sila sa lahat. Ito ay hindi dahil sa kanilang nararamdaman, kundi dahil ito ang tuntunin o pamantayan. Nang maisip ko iyon, maraming bagay ang nag-ugnay-ugnay. Ang katahimikan sa loob ng tren. Ang walang sumisingit sa pila. Ang pagiging magalang ng matao kapag natatanong ng direksyon. Ang pare-parehong pakikitungo ng mga staff. Lahat ng iyon ay hindi lang dahil sa personal na kabaitan. Nangyayari ito dahil mayroong isang pangkalahatang pamantayan sa buong lipunan. At bigla kong naisip, paano kung labagin mo ang pamantayang iyon? Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang dinakikitang guhit na matagal ko nang nararamdaman. Marahil, ang kinainisan ng mga Pilipino ay hindi ang sino o nga dayuhan, kundi ang sinumang lumalaba sa pamantayang iyon. Nang pumasok ang kaisipang iyon sa aking isip, medyo natakot ako. Kung totoo iyon, ang lipunang Pilipino ay hindi isang mabait na lipunan, kundi isang napakahigpit na lipunan. Ang pangyayaring magpapatunay nito ay naganap ilang araw pagkatapos. Ito ay isang maliit na insidente sa isang mataong kaye. Ngunit ang maliit na pangyayaring iyon ang lubusang magpapabago sa aking pananaw. Sa unang pagkakataon, malinaw kong makikita ang tunay na anyo ng dinakikitang guhit na ayon. Ilang araw pa lang ako sa Pilipinas nang maranasan ko ang isang pangyayari na naging napakalaking bahagi sa aking pag-unawa sa bansang ito. Nang araw na iyon, napunta ako sa ilang tindahan, sumakay ng tren at bumalik sa hotel. Papasok ko sa kwarto at pabukas ng aking bag, napansin ko, wala ang pitaka ko. Sa simula, pauli-uli kong hinaluho ang aking bag. Sinuri ko ang lahat ng bulsa. Sinuri ko rin ang loob ng aking maleta. Ngunit wala talaga ito. Sa sandaling iyon, nanlami ang buong katawan. Nasa loob ng pitaka ang lahat para credit cards, ID, at medjing ang duplicate ng susi ng aking hotel. Maraming tren ang sinakyan ko ng araw na iyon. Maraming tindahan ang pinasok ko. Wala akong ideya kung saan ko ito naiwala. Sa totoo lang inisip ko na noong masandaling iyon na hindi na ito may babalik, hindi dahil sa masamang imahe ko sa Pilipinas. Sa bansang kinalakihan ko, kapag nawalan ka ng pitaka, napakaliit ng sansang may balik pa ito. Habang nalulumo at nag-iisip kung anong gagawin, tumunog ang telepono sa kwarto ng hotel. Mula ito sa front desk. Sir, may tawag po para sa inyo. Saglit akong naguluhan. Nang sagutin ko ang tawag, isang pulis ang nasa kabilang linya. Ang iyong pitaka ay dinala rito sa presinto. Hindi ko agad naintindihan. May nakapulot at nagdala sa pulisya. Agad akong sumakay ng taksi papunta sa presinto. Isang maliit na istasyon. Pagpasok ko, isang pulis ang mahinahong lumapit sa akin. Kinumpirma niya ang aking pangalan, address, at ang katangian ng nawawalang gamit. Pagkatapos, mula sa drawer ng kanyang mesa, inilabas niya ang aking pitaka. Walang duda, akin iyon. Nangingini ang kamay kong binuksan ito. Pera, credit cards, ID, lahat ay naroon pa rin. Walang kulang kahit isang sentimo. Paulit-ulit akong napasalamat. Tahimik na tumango ang pulis at sinabing may nadala po niyan dito. Sinabi kong gusto kong mapasalamat sa taong iyon.
Ngunit sinabi ng pulis, umalis po agad siya at hindi nakapakilala. Hindi ako nakapagsalita. Bakit hindi siya nakapakilala? Bakit hindi man lang siya tumanggap ng pasasalamat? Noon ko unang naramdaman ng malakas. Ang nga tao sa bansang ito, kahit walang nakakakita, ay ginagawa ang sa tingin nila ay tama. Hindi para purihin, hindi para tumanggap ng pabuya. Ginagawa nila ito dahil ito ang tamang gawin. Pabalik sa hotel, patuloy akong nag-isip. Paano kung sa ibang bansa ito nangyari? Siyempre, may mga tapat na tao sa lahat ng bansa. Ngunit sa buong buhay ko, halos hindi ako nakarinig ng kwento ng isang nawawalang pitaka na naibalik ng buang laman. Noon ko napagtanto, sa Pilipinas, marahil ang tunay na pagkatao ngang isang tao ay lumalabas kapag walang nakatingin. Hindi nila ito ginagawa dahil may CCTV o dahil takot sila sa pulis. Ang lipunang ito ay hindi umiral dahil lang doon. Kahit walang nakatingin, hindi nila ginagawa ang isang bagay dahil alam nilang mali ito. Kahit walang nakatingin, ginagawa nila ang isang bagay dahil alam nilang ito ang dapat gawin. Kung ganon, ang napapatakbo sa lipunang Pilipino ay hindi batas o pagbabantay, kundi ang pamantayang nasa loob ng bawat isa. Naalala ko ang naisip ko ilang araw na ang nakalipas. Paano kung labagin mo ang pamantayang iyon? Hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit malalaman ko rin ito sa isang pangyayaring magaganap di kalaunan. Nangyari ito sa isang mataong lugar. Nang araw na iyon, naglalakad ako sa isang night market sa Maynila. Hapon ng Sabado, at puno ng tao ang lugar. Mga turista, mga kabataan, mga pamilyang may dalang pinamili, at mga makakaibigang naglalakad. May tawanan, at maraming kumakain habang naglalakad. Napakasiglang ang lugar, ngunit nakapagtataka, walang pakiramdam ng kaguluhan. Maraming tao, ngunit walang nakakabanggaan. Natural na nabubuo ang pila, at halos walang basura sa daan. Sa isang sulok, nakita ko ang ilang turista na bumibili ng barbecue sa isang stall. Masaya silang natatawanan, malakas mag-usap, kumukuha ng litrato, at kumakain habang naglalakad. Ang eksenang iyon ay karaniwan sa anumang bansa. Naisip ko pa, mukhang masaya sila. Ang problema ay ang sumunod. Pagkatapos kumain, itinapon nila ang mga stick sa lupa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod. Napatigil ako. Ang reaksyon ng mga Pilipinong nasa paligid malinaw ko itong natatandaan. Walang sumigaw, walang sumita, walang tumakbo para magreklamo. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang hangin. Toto, isang iglap lang. Ang dating masayang hangin ay biglang tumahimik. Ang nga tingin ng mga Pilipinong nasa paligid ay sabay-sabay na napunta sa kanila. Hindi matalim na tingin, hindi galit na muha, hindi na nilisik. Ngunit ang matingin na iyon ay napakalinaw. Hindi katanggap-tanggap. Kung isasalin sa salita, iyon siguro ang ibig sabihin, walang naksalita. Ngunit sa pamamagitan lang ng pakiramdam sa lugar, alam mong hindi sila welcome. Pakaraan ng ilang segundo, ibinalik ng mga Pilipino ang kanilang tingin na parabang walang nangyari at nagpatuloy sa paglalakad. Agad na bumalik ang sigla sa lugar. Sa lupa, naiwan ang mga itinapong stick. Nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw. Ito na iyon, naisip ko. Ito ang dinakikitang guhit na nararamdaman ko sa internet. Ang tahimik na pagtanggi. Iyon ang nangyayari sa harap ko mismo. Walang nagagalit, walang nangangaral, walang namamagaling. Hindi lang nila tinatrato ang mataong iyon bilang kasama. Tahimik silang inaalis sa grupo. Noon ko unang naintindihan na iyon ang paraan ng pagtanggi ng bansang ito. Pabalik ko sa hotel kinagabihan, binuksan ko ang aking notebook at isinulat ang lahat ng pangyayari, ang katahimikan sa tren, ang mayos na pila, ang naibalik na pitaka, ang mabait ngunit may distansyang pakikitungo, at ang eksenang nasaksihan ko kanina. Lahat ng iyon ay nagsimulang mag-ugnay-ugnay. Hindi galit ang mag-Pilipino sa masino, hindi rin sa madayuhan. Ang mariin nilang tinatanggihan ay ang makilos na nagwawalang bahala sa maalituntunin. At ang pagtangging iyon ay hindi galit. Hindi emosyon. Ito ay isang pagtanggi base sa pamantayan ng lipunan. Sa bansang ito, kapag lumaba ka sa pamantayan, hindi ka sisigawan o pamumultahin. Hindi ka lang ituturing na kasama. Iyon ang pinakamabigat na parusa. At kasabay nun, naisip ko, kung ang kinainisan talaga ng Pilipino ay ang kilos at hindi ang lahi, hindi ba't ganun din ang pakikitungo nila sa kapwa Pilipino? Ang sagot sa tanong na iyon ay malalaman ko sa ibang lugar. At ang pangyayaring iyon ang tuluyang magpapabago sa aking pananaw. Pagkatapos ng insidente sa night market, patuloy akong nag-isip. Ano ba talaga ang nagpapatakbo sa lipunang Pilipino, ang batas ba, ang pulisya, ang CCTV?
Ngunit sa ilang araw kong pananatili sa bansang ito, naramdaman kong hindi sapat ang mga iyon para ipaliwanag ang lahat. Tahimik ang mga tren, walang sumisingi sa pila, walang basura sa kasada, laging magalang ang mga staff, naibabali ang nawawalang pitaka. Hindi may papaliwanag ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng batas at parusa. Dahil kahit sa mga lugar na walang nakatingin, ganun pa rin ang kilos ng mga tao. Para mapatunayan ito, isang umaga, napunta ako sa isang istasyon ng tren sa oras ng rush hour. Hindi bilang turista, kundi para maranasan ang pang-araw-araw na buhay sa bansang ito. Ang istasyon sa umaga ay puno ng tao. Ang gagos papunta sa entranse, ang gagos papunta sa platform, ang gagos palabas sa tren. Libu-libong tao ang sabay-sabay na kumikilos sa isang lugar. Ngunit, nakapagtataka, halos walang malakas na boses na maririnig, walang staff ng istasyon na sumisigaw para gabayan sila, walang nag-utos, ngunit ang matao ay walang alinlangan na tumutungo sa kanilang direksyon. Halos walang humihinto. Kung may bumagal, natural na bumabagal din ng bahagya ang mga nasa paligid. Kahit magkakasalubong, iniwasan nila ang isa't isa gamit lamang ang galaw ng katawan, hindi salita. Habang nakatayo sa gitna ng agos na iyon, may naramdaman ako, ang nga taong ito ay mapagmasit sa kanilang paligid. Hindi lang ang sarili nila ang iniisip, kundi palagi nilang isinasaalang-alang ang galaw ng ibang tao, ang agos, ang espasyo. Nang dumating ang tren, natural na pumila ang mga tao. Walang nautos, ngunit lahat ay pumila sa parehong lugar at sumakay sa tamang pagkakasunod-sunod. Siksikan din sa loop ng tren, ngunit walang nakrereklamo. Walang naktatas na boses. Nun, isang ina na may dalang maliit na anak ang sumakay. Walang sumigaw ng dito po, pero ang mataong nakapaligid ay unti-unting nabago ng posisyon at isang espasyo ang nabuo. Walang salita, walang utos, ngunit isang lugar para sa mag-ina ang natural na nalikha. Habang pinamamasdan ang eksenang iyon, naging malinaw sa akin, ang lipunang ito ay hindi pinapatakbo ngang pagbabantay, hindi rin ng utos. Ang bawat isa ay kumikilos habang iniisip kung ano ang dapat gawin sa lugar na iyon. At ang pamantayang iyon ay hindi nakasulat sa aklat ng batas o sa mga aklat aralin sa eskwela. Malamang ay isang bagay itong natutunan nila ng paunti-unti mula pakabata, huwag mang-abala sa kapwa. Huwag man lamang, huwag dumihan ang pampublikong lugar. Sumunod sa pila, ang bawat isa sa makilos na ito ay napakahalaga sa bansang ito. Asa mga taong sumusunod sa pamantayang ito, napakabait nila. Ngunit sa mga sumisira nito, napakalamig ng kanilang pakikitungo. Iyon marahil ang lipunang Pilipino. Naalala ko ang eksenang nakita ko sa night market. Walang nagalit, pero walang tumulong. Walang kumausap. Inalis lang sila sa hangin. Iyon marahil ang tuntunin ng lipunang ito. Hindi sumisigaw, hindi gumagamit ng dahas, pero hindi tumatanggap. Noon ko unang naisip, ang bansang ito ay hindi isang mabait na bansa, kundi isang bansang sabay na umiral ang kabaitan at kahigpitan. At isa pang tanong ang nabuo, paano kung ang lumaba sa pamantayang ito ay isang Pilipino? Hindi isang dayuhan, kundi isang Pilipino na gumawa ng parehong bagay. Alisin din ba siya sa hangin? Ang sagot sa tanong na iyon ay naghihintay sa akin sa susunod na pangyayari. At ang sagot ay nalaman ko sa isang hindi inaasahang lugar, sa Loop M tren. Nang araw na iyon, medyo pagod ako at nakaupo sa tren, nakatingin lang sa paligid. Gaya ng dati, tahimik ang loop, at maraming tao ang nakatingin sa kanilang smartphone o nakapikit at nagpapahinga. Sa susunod na istasyon, isang binatang lalaki ang sumakay. Nang makakita siya ng bakanting upuan, umupo siya sa priority seat. Iyon ay upuan para sa mga senior citizen may kapansanan, buntis at iba pa. Ngunit dahil bakante ito, umupo siya ron. Hanggang doon, wala namang problema. Ngunit sa sumunod na istasyon, isang matandang lalaki na may tungkod ang sumakay. Siksikan sa Loop M tren at ang tanging bakanting upuan ay ang priority seat na iyon. Inaasahan kong tatayo ang binata para magbigay ang upuan. Ngunit nanatili siyang nakatingin sa kanyang smartphone at hindi man lang nag-angat ng tingin. Hindi nagsalita ang matanda. Hindi rin nagsalita ang nga taong nakapaligid. Tahimik pa rin ang loop ng tren. Ngunit nun, naramdaman ko na naman ang hanging iyon. Walang nagagalit. Walang sumisita. Nungutang hangin sa paligid ay tahimik na nagbago. Sa paligid na binatang iyon, tila may nabuong espasyo. Walang gustong umupo sa tabi niya. Maging ang mga nakatayo ay tila dumistansya ng kaunti. Hindi ko may paliwanag sa salita, ngunit ang pakiramdam ay parabang lahat ng nasa lugar na iyon ay iisa ang iniisip. Mali yan. Kung dayuhan ang gumawa nito,
marahil isipin nilang, dayuhan siya, kaya hindi niya alam ang kaugalian, ngunit ang taong iyon ay Pilipino, at parehong hangin ang namayani. Noon, naging napakalinaw sa akin, ang kinainisan ng mga Pilipino ay hindi ang nga dayuhan, hindi ang nga sino, ang kinainisan nila ay ang nga kilos na hindi isinasaalang-alang ang kapwa, at ang pamantayang iyon ay para sa lahat, Pilipino man o dayuhan. Sa sandaling iyon, nagbago ang imahe ng Pilipinas sa aking isipan. Bakit galit ang mga Pilipino sa mga sino? Mali ang tanong na iyon. Ang tamang tanong ay, bakit labis na kinainisan ng mga Pilipino ang isang partikular na kilos? Bakit napakahipit nila sa mga kilos na nakakabala sa kapwa? Bakit hindi sila nagagalit, ngunit napakalinaw ng kanilang patanggi? Pakiramdam ko, sa wakas ay malapit na ako sa sagot. Sa bansang ito, ang nga tao ay hindi nabubuhay ng maisa, kundi bilang bahagi ng isang malaking agos. Sa tren, sa istasyon, sa lungsod ang mata ay kumikilos hindi lang para sa kanilang sarili, kundi bilang bahagi ng kabuuan. Kaya ang sinumang sumisira sa agos na iyon ay tahimik na itinatanggi. Hindi sisigawan, hindi parurusahan. Hindi lang siya isasali sa agos, at iyon marahil ang pinakamasakit na bagay sa lipunang ito. At noon ko nang naintindihan, ang dinakikitang guhit na nararamdaman ko sa internet, ang mahinahon at tahimik na pagtangging iyon hindi iyon para sa isang lahi, hindi rin para sa isang nasyonalidad. Ito ay tungkol sa kung sinusunod mo ba ang pamantayan para sa pamumuhay ng sama-sama sa lipunan. Ganun lang kasimple. At ang pamantayang iyon ay hindi lang para sa mga dayuhan, kundi maging sa mga Pilipino mismo. Nang malaman ko ang katotohanan ito, medyo natakot ako. Ngunit kasabay nun naisip kong marahil ito ay isang napakapatas na lipunan. Dahil sa bansang ito, hindi ka kinainisan dahil dayuhan ka. Hindi ka rin pinapalampas dahil Pilipino ka. Ang sumusunod ay tinatanggap, ang hindi sumusunod ay hindi tinatanggap. Ganon lang kasimple, nagsimula kong isipin. At sa huling bahagi ng aking paglalakbay, may isa pa akong napakahalagang bagay na matututunan. Ito ang dahilan kung bakit labis na pinapahalagahan ng tao sa bansang ito ang pamantayang iyon. Pagkatapos nun, sumakay ako ng eroplano at nagpunta sa ibang lungsod sa Cebu. Ang hangin dun ay ibang-iba sa Maynila. Pagdating ko sa Matangan Cebu International Airport, agad kong napansin ang pagkakaiba. Ang boses ng mga tao ay umaalingaw-ngaw sa loop. Sa ibabaw ng mga anunsyo, may maririnig kang tawanan. Ang nga tunog ng pang-araw-araw na buhay na hindi ko gaanong narinig sa Maynila ay narito. Ang Maynila ay may impresyon ng isang lungsod na tahimik, maayos at eksakto. Ang gunitang lungsod na ito ay medyo iba. May boses ang tao, may tawanan, may usapan, at tila may init ang hangin. Pababa ko sa hagdanan ang terminal, isang matandang babae ang biglang kumausap sa akin. Dong, taga-asa ka? Saan ka galing, iho? Medyo nagulat ako at sumagot. Galing po akong China. Agad na sinabi ng babae. Ah, layo diay. Pag-amping ha. Ah, ang layo pala. Mag-ingat ka. Iyon lang ang sinabi niya, ngumiti, at umalis. Natigilan ako sandali. Sa Maynila, bihira kang kausapin ng isang estranghero. Mababait sila, pero may distansya. Ngunit sa lungsod na ito, tila mas malapit ang distansya sa pagitan ng mga tao. Habang naglalakad sa isang pamilihan, tinatawa ako nga tindera. Nagbibiro ang nga nagtitinda sa kalye. Isang taong naglalakad ang pumulot at naabot sa akin ng nahulog kong gamit. Napakainit ng pakiramdam. Ngunit, nakapagtataka, kahit mas maingay at mas maraming boses ng tao kaysa sa Maynila, hindi nasisira ang kayusan. Sinusunod pa rin ang pila, sinusunod ang nga traffic light. Walang basura sa kalsada. Naguluhan ako. Akala ko, dahil tahimik ang Maynila, kaya napapanatili ang kaayusan. Ngunit ang lungsod na ito, kahit maingay, ay mayroon ding kaayusan. Tahimik man o maingay, sa Pilipinas, napapanatili ang kaayusan. Kung gayon, ano ang napapanatili ng kaayusan sa bansang ito? Hindi katahimikan, hindi pakbabantay, hindi pulisya. Ano, kung gayon, nun, inalala ko ang lahat ng mapangyayaring nakita ko, ang nataong tahimik sa tren, ang pitakang isinauli, ang babaeng nakpayong sa akin sa ulan, ang tahimik na tingin sa managtapon ng basura, ang hangin sa paligid ng binatang hindi nakbigay ng upuan. Lahat na iyon ay may isang pakakatulad, walang sinuman ang naksisikap naman lamang. Hindi sila naksisikap na gumaan ang sarili nilang buhay sa kapinsalaan ng iba. Hindi sila naksisikap na makinabang para sa sarili lamang. Hindi sila kumikilos ng malaya para sa sarili lamang. Sa halip, sinisiguro nilang hindi mahihirapan ang mga taong nakapaligid.
Sinisiguro nilang hindi makakaramdam ng hindi makamda ang iba. Sinisiguro nilang maayos na kakalawang kabuwang. Marahil sa bansang ito, iba ng kaunti ang kahulugan ng salitang kalayaan. Sa maraming bansa, ang kalayaan ay ang kakayahang gawin ang anumang gusto mo. Ngunit sa Pilipinas, marahil ang kalayaan ay ang kakayahang gawin ang gusto mo sa loob ng hangganan ng hindi pag-abala sa kapwa. Sa madaling salita, hindi ito absolutong kalayaan, kundi kalayaan sa loob and kabuuan. Nun, pakiramdam ko unti-unti ko nang naintindihan ang paraan ng pag-isip ng mga tao sa bansang ito, bakit labis nilang sinusunod ang mga alituntunin, bakit labis nilang iniisip ang kanilang paligid, bakit hindi sila nagagalit, ngunit tumatanggi? Marahil dahil ang lipunang ito ay isang lipunan kung saan lahat ay namumuhay ng makakasama sa iisang espasyo. Kung isang tao lang ang kikilos ng malaya, may isang taong mahihirapan. Kung isang tao lang ang lalaba sa alituntunin, hihinto ang daloy ng kabuuan. Kaya sa bansang ito, mas inuna ang kabuuan kaysa sa sarili. At sa mga taong sumusunod sa alituntuning iyon, napakabait nila. Ngunit sa masumisira nito, napakahigpit nila. Nun ko sa wakas naintindihan, ang pinoprotektahan ng mga Pilipino ay hindi batas, parusa, o pagbabantay. Pinoprotektahan nila ang mga alituntunin para sa komportableng paggamit ng lahat sa isang espasyo. At ang alituntuning iyon ay napakatahimik, napakahigpit, at kasabay nito, napakabait. Habang papalapit ang pagtatapos ng aking paglalakbay, inalala kong muli ang tanong na daladala ko sa simula. Bakit galit ang mga Pilipino sa mga sino? Pumunta ako sa Pilipinas para malaman ang sagot sa tanong na iyon. Ngunit ngayon, kung tatanungin ko ang aking sarili ngang parehong tanong, iba na ang nga salitang naisip ko. Galit ba ang mga Pilipino sa mga sino? Marahil, mali ang paraan ngang pagtatanong. Ang mga taong nakilala ko sa Pilipinas ay napakabait sa akin. Kapag naligaw ako, tinutulungan nila ako. Nang mawala ang pitaka ko, may nakapulot at nasauli. Sa isang maulang araw, may tahimik na napayong sa akin. Walang pagkakataon na naging malami ang pakikitungo nila dahil dayuhan ako. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na malinaw kong naramdaman. Sa lipunang ito, may isang dinakikitang guhit na naghihiwalay sa mga taong maaring pumasok at hindi. At ang guhit na iyon ay hindi base sa nasyonalidad, hindi rin sa lahi, hindi rin sa wika. Kung gayon, ano ang basehan nito? Ito ay besa kung kaya mong kumilos bilang isang taong kabahagi sa espasyo, na isinasaalang-alang ang nga taong nakapaligid sa iyo. Ganun lang kasimple. Ang mataong tahimik sa tren, pumipila, hindi natatapon ng basura, tumutulong sa nangangailangan, hindi nalalamang Pilipino man sila o dayuhan, sila ay tinatanggap. Sa kabilang banda, ang mga taong nagwawalang bahala rito Pilipino man sila o dayuhan, sila ay hindi tinatanggap, ganun lang kasimple. Nang mapatanto ko iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ko, kung kinainisan ng nga Pilipino ang nga dayuhan dahil lang dayuhan sila, kahit anong pasisikap ko, hindi ako makakapasok sa lipunang iyon, ngunit iba ang nakita ko sa Pilipinas. Sa mga taong sumusunod sa dapat sundin, walang kinalaman ang nasyonalidad. Sa mga hindi sumusunod, dinidistansyahan sila, anuman ang kanilang nasyonalidad. Maaring ito ay napakahigpit, ngunit kasabay nito, marahil ito ay napakapatas. Dahil dito, walang malabong linya na nagsasabing pinapalampas dahil Pilipino o hindi maiwasan dahil dayuhan. Lahat ay sakop ng parehong pamantayan. Kaya marahil, napapanatili ang tahimik na kayusan ng lipunang ito. Bago ako pumunta sa Pilipinas, inisip kong baka malamig ang pakikitungo ng mga Pilipino. Baka sila yung tipo na mabait pero hindi nagbubukas ang puso. Ngunit ngayon iba na ang pananaw ko, hindi sila malamig. Sadyang napakalakas lang ng kanilang paniniwala na dapat pahalagahan ang espasyong ibinabahagi sa lahat. At sa mga taong hindi napapahalaga sa espasyong iyon, hindi sila nagagalit o nakikipag-away. Tahimik lang silang dumidistansya. Iyon ang paraan ng bansang ito. Bago ang paglalakbay na ito, hinahanap ko ang dahilan kung bakit ako kinaiinisan. Ngunit ngayon iba na. Ang dapat kong pag-isipan ay hindi ang dahilan ng pagkainis, kundi ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong tinatanggap at hindi tinatanggap. At ang pagkakaibang iyon ay hindi nasyonalidad o lahi, kundi isang napakasimpleng bagay. Kaya mo bang pahalagahan ang lugar na iyon bilang isang taong kabahagi sa espasyo kasama ang iba? Ganon lang kasimple. Nang mapatanto ko iyon, medyo nahiya ako sa unang tanong na daladala ko. At kasabay nun, tila medyo naintindihan ko na kung bakit napakatahimik, malinis, at ligtas ang bansang ito. Isang araw bago ako umalis sa Pilipinas, mag-isa akong nakaupo sa isang tahimik na parke.
Pinoproseso ko sa aking isipan ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa loob ng 10 araw. Sa simula, may isang tanong akong daladala sa bansang ito. Bakit galit ang mga Pilipino sa mga sino? Ngunit ngayon, kung tatanungin ako ng parehong tanong, ganito siguro ang isasagot ko. Hindi galit ang mga Pilipino sa mga sino. Hindi rin sa madayuhan. Ang tunay na kinainisan ng mga Pilipino ay ang mga taong hindi napapahalaga sa lugar na ginagamit ng lahat. Ang loob ng tren, ang platform ng istasyon, ang nga kalsada, ang loob ng nga tindahan sa bansang ito, lahat ng lugar ay lugar na ginagamit ng lahat. Kaya ang nga taong dumudungis sa lugar na iyon, ang nga hindi sumusunod sa alituntunin, ang nga hindi iniisip ang kapwa sa nga taong ganon, napakahigpit ng nga Pilipino. Ngunit ang kahigpitang iyon ay hindi sa pamamagitan ng pagsigaw o pagpaparusa. Tahimik lang silang dumidistansya, hindi lang nila tinatrato bilang kasama. Iyon lang. Ito ay isang napakatahimik na pagtanggi, ngunit napakalinaw, at hindi lang ito para sa mga dayuhan, kundi maging sa mga Pilipino. Ang mga Pilipinong hindi sumusunod sa alituntunin, ang mga Pilipinong nakakaabala sa kapwa parehong hangin ang ipinapadama sa kanila. Sa madaling salita, sa bansang ito, hindi ka kinaiinisan dahil dayuhan ka, hindi ka rin pinapalampas dahil Pilipino ka. Ang sumusunod ay tinatanggap, ang hindi sumusunod ay hindi tinatanggap, ganun lang kasimple. Nang malaman ko ang katotohanan ito, naisip kong napakahigpit ng lipunang ito. Ngunit kasabay nito, naisip kong isa rin itong napakabait na lipunan. Dahil sa bansang ito, kahit walang nakatingin, may mga taong nagsasauling ng pitaka. Sa isang maulang araw, may tahimik na naalo ng payong. Kapag may nangangailangan, may tahimik na tumutulong. Hindi dahil espesyal silang mabait, kundi dahil bilang isang taong nabubuhay sa lipunang iyon, inisip nilang iyon ang dapat gawin. Hindi basta ako ayos, okay na, kundi dapat maging comfortable ang lahat ng gumagamit ng lugar na ito. Ang kaisipang iyon marahil ang lumilihan ng katahimikan, kalinisan, at kaligtasan ng bansang ito. Bago ako pumunta sa Pilipinas, inisip kong baka malamig ang pakikitungo ng Pilipino. Ngunit ngayon, iba na. Hindi sila malamig. Sila ay matnataong labis na napapahalaga sa pangakong pahalagahan ang espasyong ibinabahagi sa lahat. At sa mataong sumusunod sa pangakong iyon, napakabait nila. Ngunit sa masumisira nito, napakahigpit nila. Ganun lang kasimple. Ang unang tanong ko ay bakit galit ang mga Pilipino sa mga sino? Ngunit pagkatapos ng 10 araw, ang tanong na iyon ay nagbago ng anyo. Ang dapat kong paisipan ay, bakit napapanatili ang kaayusan sa bansang Pilipinas? At ang sagot ay hindi isang malaking bagay, kundi ang pinagsama-samang napakaliit na kilos ng bawat isa. Kahit walang nakatingin, hindi natatapon ng basura. Kahit walang nakatingin, nagsasauling ng pitaka. Kahit walang nakatingin, nananatiling tahimik. Kahit walang nakatingin, sumusunod sa pila. Ang maliliit na kilos na iyon ang bumubuo sa tahimik na kaayusan ng bansang ito. Nang malaman ko iyon, medyo nainggit ako sa bansang ito. At kung sakaling makabalik ako rito, gusto kong tumayo hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isa sa nagpapanatiling ng hanging iyon. Iyon ang tunay na sagot na natagpuan ko sa aking paglalakbay. Umagang ang aking pag-alis, habang nasa bus papuntang airport nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang nga nakita ko sa paglalakbay na ito ay hindi ma-espesyal na pasyalan, hindi masikat na gusali o magagandang tanawin. Ang katahimikan sa loob ng tren, ang nga taong pumipila, ang kung sinumang nasauling nga aking pitaka. Ang tahimik na tingin sa mga natapon ng basura. Ang hangin sa paligid ng binatang hindi nabigay nga upuan. Lahat ay maliliit na pangyayari. Ngunit sa loob ang maliliit na pangyayaring iyon, tila naroon ang tunay na anyo ang bansang ito. Bago ang paglalakbay na ito, marami akong napanood na video at nabasang artikulo tungkol sa Pilipinas. Nakasulat doon na magagalang ang nga Pilipino, ligtas ang Pilipinas, at mababait sila. Ngunit nang maranasan ko mismo, medyo iba ang nalaman ko. Hindi lang sila basta magalang. Hindi lang sila basta mabait. Mayroong isang bagay na mas mahigpit na dala-dala ng lahat sa kanilang puso. Ito ang kaisipang ang lugar na ginagamit ng lahat ay dapat protektahan ng lahat. Kaya sa bansang ito, kahit walang nakatingin, sinusunod ang alituntunin. Kaya sa bansang ito, kahit walang nakatingin, naibabalik ang pitaka. Kaya sa bansang ito, kahit walang nakatingin, hindi natatapon ng basura. At sa mga taong sumisira sa alituntuning iyon, hindi sila nagagalit, hindi sumisigaw, hindi nakikipag-away, tahimik lang silang dumidistansya. Sa simula, naramdaman kong malami ang hanging iyon, ngunit ngayon,
iniisip kong hindi ito kalamigan, kundi isang paraan para protektahan ang lipunan. Kung sisigaw ka, mag-away kayo. Kung pipilitin mo, magiging dahas. Ngunit kung ipaparamdam mo sa pamamagitan ng hangin, walang magaganap na uwi. Isang napakatahimik, napakahirap unawain, ngunit napakalakas na paraan. Nang makita ko ang paraang ito, sa totoo lang, medyo natakot ako. Ngunit kasabay nun, naisip kong marahil ito ay isang napakatalinong paraan. Ang paraan ng pagpapanatiling ng kaayusan ay iba-iba sa bawat bansa. May mga bansang mahigpit ang batas at parusa. May mga bansang mahigpit ang pulisya. May mga bansang puno ng CCTV. Ngunit ang Pilipinas ay medyo iba. Higit sa batas, sa pagbabantay, sa parusa ang lipunan ay tila pinapatakbo ng damdaming huwag mang-abala sa kapwa, at sa mga taong napapanatili ng damdaming iyon, napakabait nila. Ngunit sa mga sumisira nito, napakahigpit nila. Ang kahigpitan at kabaitang iyon, ang lumiliha ng tahimik na kaayusan ng bansang ito, habang papalapit ang bus sa airport, sinuri kong muli ang aking bag. Ang pitaka at pasaporte ko ay naroon. Medyo napangiti ako. Nang dumating ako sa bansang ito, hinahanap ko ang sagot kung bakit ako kinaiinisan. Ngunit ngayong paalis na ako, ibang-iba na ang salitang naiwan sa akin. Hindi ito tungkol sa kung kinainisan ka o hindi. Hindi rin tungkol sa kung tinatanggap ka o hindi. Ito ay tungkol sa kung kaya mong pahalagahan ang isang espasyo bilang isang taong kasamang namumuhay doon. Ganun lang kasimple. Kung kaya mong gawin iyon, walang kinalaman ang nasyonalidad. Kahit hindi perpekto ang wika mo, kahit hindi mo alam ang buong kultura. Basta't pinapahalagahan mo ang espasyong iyon, siguradong tatanggapin ka sa bansang ito. Habang iniisip iyon, pinamasdan ko ang tahimik na daloy ng siyudad sa labas ng bintana. At sa huli, naisip ko, ang bansang ito ay hindi pinapatakbo ngang malalaking alituntunin, kundi ngang maliliit na konsensya ng bawat isa. At halos lahat ng tao ay sinusunod ang maliliit na konsensyang iyon na parabang ito ay natural. Kaya napakatahimik, malinis, at ligtas ang bansang ito. Marami ako nakita sa paglalakbay na ito, ngunit ang tunay kong hinanggaan ay hindi ang teknolohiya o magusali. Ito ay ang pagkakaroon ng napakaraming tao na kayang gawin ang sa tingin nila ay tama kahit walang nakatingin. Iyon, para sa akin, ang pinakakahangahangang bagay na nakita ko sa paglalakbay na ito. At habang medyo nainggit sa bansang ito, sumakay ako sa eroplano. Kung sakaling makabalik ako rito, gusto kong maglakad muli sa bansang ito hindi bilang isang turista, kundi bilang isa sa mga napapanatiling natahimik na hanging iyon. Habang paalis, iyon ang naisip ko. Nang lumipad na ang eroplano at unti-unting lumilit ang ilaw ng Pilipinas sa labas ng bintana, muli kong inalala ang nakita ko sa paglalakbay na ito. Ang tahimik na tren, ang maayos na pila, ang pitakang bumalik, ang malinaw na patanggi kahit walang nagagalit, at ang mataong napakabait sa mga sumusunod sa alituntunin. Bago ako pumunta sa bansang ito, marami akong nabasa sa internet. Malami ang pakikitungo nga Pilipino sa dayuhan, galit ang nga Pilipino sa nga sino. Hindi na bubukas ng puso ang nga Pilipino, ngunit nang maranasan ko mismo, iba ang nakita ko. Hindi sila malami sa dayuhan, hindi sila galit sa mga sino. Ang tunay na kinainisan nila ay ang makilos na sumisira sa lugar na ginagamit ng lahat. Sa kabilang banda, napakabait nila sa mga napapahalaga sa lugar na iyon. Walang kinalaman ang nasyonalidad. Walang kinalaman kahit hindi perpekto ang wika mo. Kung pinapahalagahan mo ba ang isang espasyo o hindi. Ganun lang pala kasimple. Pagkauwi ko sa aking bansa, ikinubento ko sa aking makakaibigan at pamilya ang makakaranasan ko. Isang kaibigan ang naksabi, hindi dahil espesyal na mabait ang mga Pilipino, kundi dahil ang sistema ng lipunan sa Pilipinas ang natutulak sa kanila na maging ganon. Nang marinig ko iyon, napaisip ako. Narinig ko na sa Pilipinas, mula pagkabata, paulit-ulit na itinuturo ang hindi paabala sa kapwa, pagsunod sa pila, at pagpapanatiling malinis ng pampublikong lugar. Sa eskwela, maka-estudyante ang naglilinis. Sila rin ang namamahahing pagkain. Ang mga sports fest at school fair ay pinagtutulungan lahat. Sa madaling salita, mula pagkabata, itinuturo na sa kanila na ang lugar na ito ay para sa lahat. Kaya paglaki nila, ang istasyon, tren, kalsada, at tindahan ay hindi nila tinitinan bilang paaringan kung sino kundi bilang lugar ng lahat. Kung ganon, ang lumilihang ng kaayusan sa Pilipinas ay hindi pulisi o batas, kundi edukasyon. At may isa pa akong nalaman pagkawi ko. Nalaman kong sa iba-ibang bansa, may mga paaral na ginagawa kung bakit napakalinis at ligtas ng Pilipinas, sa kabila ng imahe nito.
At maraming eksperto ang nagsasabing parehong bagay, ang kaayusan sa Pilipinas ay hindi dahil sa mabigat na parusa, hindi rin dahil sa maraming CCTV. Ito ay dahil naging natural na sa lipunan ang kumilos ng hindi nakakaabala sa kapwa. Sa madaling salita, sa Pilipinas, hindi sila gumagawa ng isang espesyal na kabutihan. Ginagawa lang ng maraming tao ang karaniwang bagay sa karaniwang paraan. Ganun lang, ngunit ang karaniwang bagay na iyon ay napakahirap. Ang sumunod sa alituntunin kahit walang nakatingin. Ang gumawa ng tama kahit walang pakinabang. Ang sumunod sa pila kahit mamadali. Ang tumulong sa nangangailangan kahit hindi ka naman apektado. Mukhang simple, pero napakahirap gawin. Kaya sa patatapos ang aking paglalakbay, naisip ko, ang Pilipinas ay hindi isang espesyal na bansa, kundi isang bansang napakaraming tao ang nagsisikap na sundin ang karaniwang bagay. At ang napapanatili sa karaniwang bagay na iyon ay hindi batas o pulisya, kundi ang maliit na pamantayang nasa puso ng bawat isa. Sa mga taong sumusunod sa maliit na pamantayang iyon, napakabait nila, ngunit sa mga sumisira nito, napakahipit nila. Ang kabaitan at kahipitang iyon ang tunay na anyo ng bansang ito. Bago ang paglalakbay na ito, gusto ko malaman kung bakit ako kinainisan. Ngunit ngayong tapos na, iba na ang masalitang naiwan sa akin. Hindi ito tungkol sa kung kinainisan ka o hindi. Ito ay tungkol sa kung kaya mong pahalagahan ang isang espasyo bilang isang taong kasamang namumuhay doon. Ang pagkakaibang iyon lang, iyon ang iniisip ko ngayon. At kung may dayuhang pupunta sa Pilipinas, ito ang sasabihin ko, kahit hindi ka magaling magtagalog, ayos lang. Kahit hindi mo alam ang buong kultura ng Pilipinas, ayos lang. Isang bagay lang, pahalagahan mo ang lugar na ginagamit ng lahat. Kung hindi mo lang kakalimutan iyon, siguradong tatanggapin ka ng mga tao sa bansang ito ng tahimik at may kabaitan. Iyon ang natutunan ko sa paglalakbay na ito, iyon ang tunay na kahulugan ng patanggap na nalaman ko sa Pilipinas. Matapos ang ilang panahon mula nang bumalik ako galing Pilipinas, paulit-ulit ko pa ring naaala ang paglalakbay na iyon. At habang tumatagal, may isang bagay na lalong lumilinaw sa akin. Ang tunay kong ikinagulat sa Pilipinas ay hindi ang teknolohiya, magusali o ekonomiya. Ang pinakagulat ako ay ang kilos ng mga ordinaryong tao. Hindi mga espesyal na tao. Hindi mga lumalabas sa TV. Hindi mayayaman. Ang mga taong naglalakad sa istasyon, ang nagtatrabaho sa 7-Eleven, ang mga nakasakay sa jeep, ang mga estudyanteng naglalakad sa kalye, ang mga ordinaryong taong. Makikita mo kahit saan ay pare-parehong nag-iisip para sa kanilang kapwa, pare-parehong sumusunod sa alituntunin, at pare-parehong ginagamit ng maayos ang pampublikong lugar. Mukha itong madali, ngunit sa totoo lang, napakahirap. Dahil lahat tayo, may mga pagkakataong naisip nating, okay lang to, konti lang naman. Okay lang magtapon ng basura, madilim naman. Okay lang sumingit, konti lang naman. Okay lang hindi sumunod sa rules, konti lang naman. Sa maraming bansa, ang nakonti lang naman na iyon ay naipon, at hindi na mamalayan, nagiging marumi ang siyudad, nawawala ang pila, at hindi na sinusunod ang nga alituntunin. Ngunit sa Pilipinas, ang konti lang naman na iyon ay hindi ginagawa ng maraming tao. Kaya malinis ang nga lugar, kaya may kaayusan sa sasakyan. Kaya na ibabalik ang pitaka, kaya ligtas. Wala akong nakitang gumawa ng isang malaking bagay sa Pilipinas. Lahat sila ay sumusunod lang sa maliliit na bagay. Noon ko unang nalaman na kapalibo-libo o milyon-milyong tao ang sumusunod sa maliliit na bagay, ganito kalaki ang pagbabago sa isang lipunan. At may isa pa akong napatanto ng malakas, ang bansang Pilipinas ay binuo sa tiwala. Ang tiwalang walang magsasalita ng malakas sa telepono sa loob ng sasakyan. Ang tiwalang kapag nakbayad ka sa tindahan, makukuha mo ang tamang produkto. Ang tiwalang baka may magsauli ng nawalan mong pitaka. Ang tiwalang kapag pumila ka, darating ang iyong pagkakataon. Sa madaling salita, ang lipunang ito ay gumagalaw sa pag-akalang ang kausap mo ay isang taong sumusunod sa alituntunin. Kaya hindi kailangang suriin bawat oras. Kaya hindi kailangang magduda bawat oras. Kaya napakakinis ng takbo ng lipunan. Ngunit ang tiwalang ito ay napakarupok din. Kung maraming tao ang hindi nasusunod sa alituntunin, agad itong masisira. Kaya marahil, napakahipit ng mga Pilipino sa mga taong sumisira sa tiwalang iyon. Hindi sila nagagalit, hindi nagpaparusa. Ngunit sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan, dumidistansya sila. Ito ay isang napagkatahimik na alituntunin para protektahan ang lipunang ito.
Nang mapagtanto ko ito, nalaman ko kung gaano kababaw ang una kong tanong na bakit ako kinaiinisan. Ang tunay na mahalaga ay hindi kung taga saan ka, kundi kung ikaw ba ay isang taong sumisira sa tiwala o hindi. Ganon lang kasimple. Kung ikaw ay isang taong sumusunod sa mga kilos na napapanatili ng tiwala, kahit taga saan ka pa, siguradong tatanggapin ka. Ngunit kung ikaw ay isang taong sumisira sa tiwala, kahit Pilipino ka pa, didistansyahan ka. Isang napaka-simple, napaka-hipik, at napakapatas na pamantayan. Pakiramdam ko nakita ko sa Pilipinas ang isang lipunang binuo sa tiwala. At hindi ito isang lipunang ginawa ng isang magaling na tao, kundi isang lipunang araw-araw na pinoprotektahan ng paunti-unti ng maordinaryong tao. Iyon ang tunay na lakas na nakita ko sa Pilipinas. Hanggang dito, ikinuwento ko na ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa Pilipinas. Mula sa katahimikan sa tren hanggang sa araw na naibalik ang aking pitaka, ang tahimik na patanggi na nakita ko sa night market, ang hangin sa paligid ng binatang hindi nabigay na upuan, ang pagkakaiba ng hangin sa Maynila at Cebu, at ang ideya na ang lipunang Pilipino ay gumagalaw dahil sa tiwala. Sa loob ng paglalakbay na ito, isang kaisipan, sa akin ang tuluyang nagbago. Sa simula, hinahanap ko ang sagot sa tanong na, bakit galit ang mga Pilipino sa mga sino? Ngunit ngayon, kung tatanungin ako ng parehong tanong, ganito ang isasagot ko. Hindi galit ang mga Pilipino sa mga sino, hindi rin sa mga dayuhan. Ang tunay na kinainisan ng mga Pilipino ay ang mga kilos na sumisira sa tiwalang pinoprotektahan ng lahat. Ang hindi pagsunod sa pila, pagtatapon ng basura, pag-ingay sa sasakyan, pagdungis sa pampublikong lugar, hindi pag-isip sa kapwa ang mga kilos na iyon ay parehong dinidistansyahan, Pilipino man o dayuhan. Sa kabilang banda, kung ikaw ay isang taong sumusunod sa makilos na napapanatiling ng tiwala, walang kinalaman ang nasyonalidad, kahit hindi perpekto ang wika mo, kahit hindi mo alam ang buong kultura, basta't pinapahalagahan mo ang isang espasyo, tatanggapin ka sa lipunang ito, iyon ang natutunan ko sa paglalakbay na ito. At sa huli, may isang bagay na malakas kong napatanto. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang maraming espesyal na alituntunin. Hindi rin isang bansang maraming espesyal na parusa, hindi rin isang bansang maraming espesyal na pagbabantay. Ito ay isang bansang napakaraming tao ang nagsisikap na sundin ang mga ordinaryong bagay. Ganun lang kasimple. Ngunit ang pasunod sa ordinaryong bagay na iyon kahit walang nakatingin ay napakahirap, kaya hinangaan ko ang bansang ito, hindi dahil sa galing ng teknolohiya, hindi rin dahil sa lakas ng ekonomiya. Ang pagkakaroon ng napakaraming tao na kayang gawin ang sa tingin nila ay tama kahit walang nakatingin, iyon ang tunay na lakas ng bansang ito. Kung may pupunta sa Pilipinas, sa tingin ko hindi kailangang sauluhin ang lahat ng mahihirap na alituntunin. Isang bagay lang ang kailangang tandaan, hindi ito lugar para sa akin lang, nakikigamit ako sa lugar ng lahat. Kung kikilos ka ng may ganitong damdamin, siguradong tatanggapin ka nga tao sa bansang ito ng tahimik at may kabaitan. Sa mahabang paglalakbay, marami akong natutunan. Ngunit ang pinakamalaking aral ay napakasimple, ang bumubuo sa lipunan ay hindi batas, pulisya, o politiko, kundi ang araw-araw na maliliit na kilos ng mga ordinaryong taong nabubuhay doon. Ang isang bansang maraming taong nakpapahalaga sa maliliit na kilos na iyon ay siguradong isang malakas na bansa. Iyon ang huling sagot na natagpuan ko sa Pilipinas. Kumusta ang video na ito? Mangyaring ibahagi ang inyong mahalagang opinyon at komento. Patuloy kaming magbabahagi ng kwento tungkol sa teknolohiya, sining, at iba pang kahangahangang bagay tungkol sa Pilipinas na hinahangaan ng mundo, kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Ang pagpindot sa like button ay magpapalabas din ng hype button sa ilalim nito. Pindutin niyo rin sana ito bilang suporta. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.